Okay, so good afternoon po sa lahat. And happy Lord's Day po sa bawat isa. And it is a joy to be with all the saints today. And joyful din po dahil nandito po ulit yung family ko po ngayon. Sa akin pong mother and father ko po na nandito po ngayon, kay Mama Gemma and kay Papa Ernesto. Hello po. And kasama din po namin yung mga pinsan ko. Ayan po, si Ate Connie and yung aking pong mga pamangkin, si Kyle and si Kyla. And sa ating pong lahat po na nandito po ngayon, so binabati ko po kayong lahat. So good afternoon po and happy Lord's Day po sa bawat isa. And thank you. So aside po sa aking birthday, mahalaga po ay Lord's Day po ngayon. And it is with a joy. Salamat po sa lahat po ng greetings. So again, ito pong sermon na maririnig po ninyo ngayon, isinulat po siya ni Reverend Noli Malabuyo from Big Springs Community Church. And ito pong sermon na maririnig po ninyo ay originally preached noong November 14 noong 2021. Okay, so simulan po natin. So may isa pong kilalang evangelist noong 1800s. And siya yung malaking influence ni na Billy Graham, Greg Laurie, kung baka kilala po ninyo, yung mga preacher po na yon. And karamihan, siya yung influence ng karamihan sa mga sikat na evangelist ngayon. Siya po ay si Charles Finney. Sino po nakakakilala po dito kay Charles Finney? Okay. So pero, yun nga lang, false teacher and heretic si Charles Finney. Meaning, yung mga tinuturo niya ay taliwas sa tinuturo ng kasulatan ng Diyos. Kasi po, dinideny niya yung mga doctrine ng original sin. Dinideny din niya yung substitutionary atonement o yung pagsakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagpalit or pag-substitute sa mga makasalanan. So dinideny yon ni Charles Finney. And isa pa pong dinideny niya is yung justification. Dinideny niya yung pagpapatawad sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lang. And sinulat po niya, so to prove, sinulat po niya sa libro niya na Systematic Theology. So basahin ko po. The atonement would present to creatures the highest possible motives to virtue. So example is the highest moral influence that can be exerted. Pasimplihin ko po, ibig sabihin po nito, para kay Charles Finney, yung atonement o yung pagtubos na gawa lamang ni Kristo, hindi yon makakapagsiguro ng kaligtasan natin. And makakamtan lang daw ang kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kundi sa pagsunod lang sa mga examples ni Kristo. Yun lang yung tanging susi daw para sa kaligtasan. Pero sabi ko nga po kanina, false teacher and heretic si Charles Finney. Meaning, mali po yung tinuturo niya. Pero ito po yung dahilan kung bakit karamihan sa mga sermon, sa mga evangelical churches, pawang moral lessons lang. Na yun lang yung ginagawa nila, tinuturo nila, galing lang sa mga Bible stories, and yun lang po yung pinipreach nila. Gaya po ng halimbawa ng mga title, ng mga sermons na marinig natin sa mga contemporary churches. Be humble like Moses. Example po yun sa mga title. Kill your own Goliaths with 5 spiritual stones. O kaya Esther, a role model for Christian girls. Or Dare to be a Daniel. So mga ganong title na maririnig po natin. And sa ganitong gawi sa mga churches, nagiging moral lessons lang yung dating. And hindi nakikita yung pinaka-point ng Biblia. And yun po ang pag-uusapan natin ngayong tanghali. Pero, ayun nga po, kagaya ng sinasabi ko kanina, itinuturo sa atin ng text natin ngayon na hindi moral lessons yung may kita natin sa Biblia. Na hindi lang po ito tungkol sa mga cute na short stories. Kundi, ang banal na kasulatan o ang Biblia ay kapahayagan ng walang hanggang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Iyon po yung palagi po nating tatandaan. Mula pa noong eternity past, at sa pamamagitan din ng pagkakatawang tao ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, na inihahayag ng Diyos ang sarili niya sa atin. And yung paghahandog ng buhay niya sa krus na may kita din natin sa buong kasulatan na para sa lahat ng kasalanan ng mga hinirang ng Diyos. So, kapahayagan or revelation po ng Diyos sa atin ang Biblia, na ang nakalagay ay yung kasaysayan ng pagtubos ng Diyos na mula sa paggawa or paglikha ng lahat sa pagkahulog ni na Adan
at sa mga promises o mga pangako ng Diyos ng pagtubos niya sa mga tao. And sa lahat ng mga ginawa ng Diyos. Makita po natin sa Biblia. And ito pong mga pangakong to, may kita po natin, napakarami of course to, pero halimbawa, makita natin kay Abraham. Nakikita din natin, so hindi lang sa history ng Israel, may kita din natin sa Book of Psalms o yung aklat ng mga awit. May kita din natin sa mga propeta, and may kita natin sa Bagong Tipan na ang lahat na makikita natin ay may katuparan sa Panginoong Hesukristo. So ito po yung makikita po natin na tinuturo sa Biblia, and isinusulat po dito na ito po ay para sa mga katuruan para sa atin. And para bigyan tayo na sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu Santo na siya pong nagbibigay liwanag para makilala natin si Kristo. And ano po yung binibigay sa atin? Yung kalakasan para sa pagtitiis natin sa buhay, kaaliwan para sa atin, at pag-asa. Kahit po na nandito po tayo sa gitna ng mga tukso kung saan-saan, sa gitna ng mga pagsubok o kaya kasawian sa buhay, and maging sa gitna ng persecution o pag-uusig. So kaya po, ang title ng sermon po natin, and well, ito po yung huling sermon natin para sa series natin on the Book of Romans. So panibagong topic na po tayo next week, Lord willing. Pero ngayon, ang title ng sermon natin ngayon ay Two Benefits from Scripture. So 2 pakinabang mula sa kasulatan. So meron po tayong 2 points or 2 headings para sa pag-aaralan natin ngayong tanghali. So may kita nyo po yun, no? Sa mga hindi pa po familiar sa ating pong bulletin, may kita po yun sa likod. Well, sa likod po ay Vesper Service, iba po ito. Pero may kita po ninyo sa likod yung ating mga sermon points, no? So para po sa guidance ng bawat isa. So unang point, it reveals Christ and His work for us. Pinapahayag ng kasulatan si Kristo at ang kanyang gawain para sa atin. And number 2, it gives hope to God's people na nabibigay ang kasulatan o ang Biblia ng pag-asa para sa bayan ng Diyos or para sa atin. Ulitin ko lang po, number 1, it reveals Christ and His work for us. Number 2, it gives hope to God's people. I hope yun po ay malinaw po sa inyo para inyong masundan. So ngayon po tayo po ay manalangin bago magsimula. Aming makapangyarihang Diyos, habang kami ngayon po ay nandito sa pangangaral ng iyong salita, hinihiling namin na sa tulong ng Banal na Espiritu na buksan mo ang aming mga puso at isipan para tanggapin ang iyong katotohanan, Panginoon, ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Panginoon, ilayo mo kami sa bawat sagabal at ituon mo ang aming mga mata kay Kristo, na siya ang nagtatatag at siyang tagapagtapos ng aming pananampalataya. Naway ang iyong salita, Panginoon, ang bumago, siyang umaliw at magtuwid sa amin upang kami lumakad sa pagsunod at lumago sa biyaya at kaalaman ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, magsalita ka sapagkat kaming inyong mga lingkod ay nakikinig. Sa pangalan ni Kristo, kami ay nananalangin. Amen. Okay, so simulan po natin. The Scripture reveals Christ and His work for us. So pinapahayag ng kasulatan ng Diyos si Kristo at ang kanyang gawain para sa atin. Yun po muna yung pag-uusapan po natin. Ngayon, sa text po natin ngayong tanghali, di ba binasa po natin na yung chapter 15 ng Book of Romans. So dito sinamulan ni Apostol Pablo yung chapter 15 na yun yung pagpapatuloy ng pakikiusap niya sa mga Kristiyano sa Roma na i-build up or tulungan and palakasin yung isa't isa. Kasi last week, kung matatandaan po ninyo mula doon sa chapter 14, natutunan natin na merong hindi pagkakaunawaan sa iglesia sa Roma noong panahon ni Pablo, na ito yung dinidil ni Paul. And ngayon po itungkol na pinag-usapan nila is yung about sa pagsunod sa mga dietary laws ng mga Hudyo. Meaning, ano ba yung dapat kainin? Ano yung mga hindi dapat kainin? So yun yung pinag-uusapan nila. And yung mga pag-observe sa mga festival. I-observe ko ba itong festival na to o hindi? So yun yung pinag-uusapan po dito. Kahit na napupunta yung mga ginagawa nila or napupunta yung pinag-uusapan nila sa pagtisod sa mga pananampalataya ng iba. Yun lang yung naging repercussions po noon or effect. Kaya pinagsabihan ni Pablo, ito pong mga tao na to na nagtatalo tungkol sa mga bagay na yun.
Imbes na patibayan ng isa't isa, imbes na magpalakasan sa isa't isa. Kaya sila pinagsasabihan ni Pablo. So kaya po, tinutuloy ni Pablo sa chapter na to yung pakiusap niya sa mga stronger or malalakas sa pananampalataya na magpasensya sa kahinaan ng mga weaker or mga mahihinang mga sa pananampalataya ng mga Kristiyano. And wag mamuhay para bigyang lugod lang or i-please yung sarili nila. So hinihimok sa ni Pablo na gumawa ng mabuti sa isa't isa and pagtibayin ang isa't isa. Na imbes ituon yung sarili nila, lalo na sa sariling kapakanan nila or sa mga gusto nila. So yun po yung sinasabi ni Pablo dito sa text. And para po ipaliwanag sa kanila, and para sa atin na mas maintindihan natin, may binigay na example si Pablo. Sino? Ang Panginoong Jesus. Binigay na example ni Pablo ang Panginoong Jesus. Na siya yung nagpakumbaba, ang Panginoong Jesus ang nagpakumbaba, and ibinigay niya o inihandog niya ang sarili niya sa krus, imbes na bigyang lugod lang ang sarili niya. Yes, merong divine right ang Panginoong Jesus na bigyang lugod lang ang sarili niya, pero di niya yun ginawa. Dahil, ang dahilan, iniibig ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng mga taong pinili ng Ama na ibigay sa Kanya. So ngayon po, to give you details lang din, papakita ko po sa inyo na kahit even sa pamumuhay po natin, na magpo-point po ito sa lahat sa Panginoong Hesukristo. Of course, hindi lang mere example, pero siya yung nagbibigay ng kakayahan sa atin. In all aspects of our lives, sa pamamagitan ng pananampalataya na siyang pinapatibay ng Diyos sa atin. So, halimbawa, meron po akong 3 halimbawa. For example, tinawag tayo na dalihin ang pasanin ng isa't isa. Na may kita po yan sa Galatians 6 verse 2. And dito sa Galatians 6 verse 2, nakalagay po dito, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. At gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, yun po yung exhortation sa atin. Ngayon, ang tanong is, paano yun magtuturo sa Panginoong Hesukristo? Kasi gaya po yun ng pagdadala ng Panginoon sa mga kasalanan natin sa krus. And may kita po yun sa Isaiah 53 verse 4. Isaiah 53 verse 4, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. One example. Ano pa po? So tinawag din tayo na maglingkod sa isa't isa. And gaya po yun, makita po natin paano yung nagpo-point kay Christ. Gaya po yun ng pagparito ni Kristo sa mundo. Hindi upang paglingkuran, kundi para maging lingkod at maging tagapagligtas natin. And makita po natin yan sa Mark 10:45, Mark 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao, talking about Christ, ito po si Kristo, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. And meron pa po, and kapag nilalait o kaya pinapersecute tayo or inuusig, and example na kapag sinasabihan ang mga Kristiyano na hindi, makikitid ang mga isip. For example, sinasabihan tayo ng mga ganon. Pero alalahanin po natin na mas matindi ang pinagdaanan na pagdurusa ng Panginoong Jesus. And makita po yan sa Isaiah 53 verse 3, dito naman sa verse 3 ng Isaiah 53, siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao, at isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya ay hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. So with those examples, ngayon balik po tayo sa Romans 15. Kasi sa verse 4, sinulat ni Pablo na yung lahat na makikita natin sa Bible, sabi po dito, isinulat upang tayo ay matuto. Matuto ng alin? Ano yung dapat nating matutunan? Alam niyo po, sa kabuuan ng Biblia, patuloy na pinapakita po sa atin na tapat at totoo ang Diyos sa mga pangako niya sa Scripture. And ito po yung constant na makita natin na laman ng Biblia. And lahat po yun tinupad kay Kristo. Tinupad ni Kristo ang lahat ng to. Sabi nga po dito, sa pamamagitan ng pagiging lingkod sa mga Hudyo,
May kita po natin sa verse 8, lalo na sa panahon na nandito siya sa lupa. And sa mga susunod na verses, sa verse 9 onwards, sinasabi din ni Pablo na naging lingkod din si Kristo. So para rin sa mga hintil, ang meaning po ng mga hintil is mga hindi mga Hudyo. And kasama po tayo dito bilang mga Pilipino, na noon foreign sila sa holy nation ng Diyos. So, sa mga salitang yon, babalik pa rin po tayo sa buong idea na sinasabi dito sa verse 3. And dito sa verse 3, dito sinulat ni Pablo, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga umaalipusta sa iyo ay nahulog sa akin. So may kita po natin dito yung pagiging servant or pagiging lingkod ng Panginoong Hesukristo. And ang pinakapangunahin or primary na layunin ni Kristo, ibigyang lugod ang Diyos. Ibig sabihin na to pa rin ang lahat ng kalooban ng kanyang Ama. And meron po itong pinanggalingan na text mula po sa Old Testament or sa Lumang Tipan. So galing po yan sa awit or sa Psalm 69 verse 9. So pwede nyo rin pong i-check, no? Ito pong verse 9. And sa totoo lang, kung obserbahan po natin yung nakasulat dito, na karamihan dito sa awit 69, hindi lang verse 9, pero yung sa kabuuan ng Psalm 69, ito po ay mga propesiya. This is all prophecy. Tungkol saan? Sa paghihirap at kamatayan ng Panginoong Hesukristo. So dito, may kita natin na magpo-point lahat pa rin sa Panginoong Hesukristo na siya yung tinatangpok ng buong kasulatan. And kahit po dito sa Lumang Tipan, so marami po sa mga to binabanggit sa Bagong Tipan. Pero mamaya po, isa-summarize ko po siya sa susunod na point. No? So wait lang po para doon. And since pinag-uusapan na rin natin yung ugnayan or relationship, sabi ko nga po ng Lumang Tipan, may kita natin sa Bagong Tipan. May kita natin yung katuparan ng lahat mula sa Old Testament sa New Testament. Kasi pinapakilala sa atin very clearly na ito po ay pagpo-point sa Panginoong Hesukristo. Pero ano bang tinuturo ng buong Bible? Ano yung makita natin na content na nilalaman ng Biblia? Well, pinapahayag sa atin sa buong kasulatan na ang Panginoong Hesus ang siyang walang hanggang anak ng Diyos at siya ang tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas ng kanyang bayan mula sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Pero meron pa pong tinuturo para sa atin ang kasulatan na mula po kay Pablo sa ikalawang sulat niya kay Timoteo or sa 2 Timothy 3:16 na ang scriptures o kasulatan ay mapapakinabangan sa pagtuturo, napakarami, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. So, itinuturo ng buong Lumang Tipan or for the whole Testament po muna na lahat ng istorya ng bayan ng Diyos, lahat ng mga tukso na napagdaanan nila, lahat ng paghihirap, lahat ng pag-uusig or persecution, and even tagumpay ng bayan ng Diyos na Israel. Mikita po natin yan sa Old Testament. And kung alalahanin natin, itinatag ng Diyos ang Israel bilang holy nation niya sa bundok ng Sinai sa ilalim ng pamumuno ni Moses. Meaning, pinangunahan ni Moses sa wilderness patungong Kanaan ang mga Israelita. And yun po ipapunta doon sa lupang pinangako ng Diyos or doon sa Promised Land. Pero yun nga, may kita din natin sa kwento na dahil sa pagsuway ni Moises sa Diyos, na hindi siya pinayagang makapasok doon sa Promised Land. And sa mga kwento pa ng Scripture, even pagdating ng mga Israelita doon sa Promised Land, pinagpapala sila ng Diyos tuwing sila ay naging tapat sa Diyos. And sa kabuuan po ng kasaysayan ng Israel, di ba kinukwento ko na rin yung kabuuan ng Old Testament, na simula doon sa paglalakbay nila sa wilderness, papunta doon sa Promised Land, still patuloy na sinuway, sadly, ng mga Israelita, yung mga utos ng Diyos. Kaya kapag nagkakasala sila, pinaparusahan silang ng Diyos. Para manumbalik sila sa Kanya. And even sa loob ng maraming panahon, naging mahaba ang pasensya ng Diyos sa kanila. Pero dumating din ang panahon ng sukdulan. Ano bang nangyari? Bakit dumating dito sa sukdulan na to?
Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na lubog ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gumawa sila patuloy ng kahalayan at nagkaroon ng kawalan ng katarungan sa isa't isa. So yun po yung nangyari sa kasaysayan ng Israel. At ano ang ginawa ng Diyos? Dumating na nga sa sukdulan. Ano yung parusa na ginawa sa kanila ng Diyos? Pinatapon sila ng Diyos sa Assyria at Babylonia. Naging mga alipin sila. At even ganun po yung nangyari, pagkatapos ng 70 years ng pagkabihag or exile sa kanila, pinakita ng Diyos yung awa niya sa kanila. Na kahit ganun ang nangyari, na still binalik ng Diyos ang mga Israelita sa Kanaan. And itinuturo po sa atin ng biblical history dito, bagamat napakaikli ng akin pong kinuwento ngayon, na makita po natin dito yung tungkol sa pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan kapag tapat at masunurin sila. Pero ganun rin na merong sumpa mula sa Diyos kapag unfaithful and rebellious ang mga tao sa kanyang salita. Ang mga Israelita sa kanyang salita. And alam niyo po, to apply din sa atin, sa panahon natin ngayon, sa atin, maaring yung nakikita po natin kasalanan, nakikita natin yung mga pagdurusa, pag-uusig, and hindi na material na mga blessings ng Diyos. Pero, ito po yung magbibigay sa atin ng assurance na makakasiguro po tayo na kahit ngayon pa lang, dahil sa Panginoong Hesukristo at sa pagbibigay liwanag ng Espiritu Santo, tinanggap na ng bawat sumasampalataya ang lahat ng spiritual na pagpapala na galing sa Diyos Amang nasa langit. Dahil kay Kristo, magpo-point pa rin po ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Na ayon sa awa at biyaya ng Diyos, pinili ng Diyos ang sarili niyang bayan na dating kaaway ng Diyos. Pero dahil sa kanyang awa, inampon bilang mga anak ng Diyos. Ito po ay pag-aampon sa mga makasalanang tulad natin. Sila po'y tinubos mula sa pagkaalipin sa kasalanan at binigyan ng Diyos ng tiyak, sigurado at walang hanggang mana sa langit na tinatakan o meaning sinelyohan ng Espiritu Santo. Pero ayun nga, kapag hindi naging masunuri ng isang mananampalataya na gaya po ng isang karaniwang tatay na nagpaparusa ang Diyos sa mga anak niya, ano pong purpose? Para maituwid sila sa disiplina at mamuhay sa kabanalan. So sa tuwing nagkakasala po tayo, tinanais ng Diyos na muli tayong manumbalik sa Kanya. Iyon po ay makita po natin sa Hebrews 12 bilang paalala po sa atin. So ngayon po balik po tayo. Sa verse 8, sa text po natin sa Romans 15, sinabi ni Pablo, di ba nga po sabi kanina, naging lingkod ng mga Hudyo ang Panginoong Hesukristo. So meaning, para i-confirm yung katuparan ng mga pangako ng Diyos na makita po natin na sinabi niya kina Abraham, Isaac at Jacob na sila yung magiging ninuno or forefathers ng holy nation ng Diyos. Pero nangako rin ang Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya na ang lahat ng mga bansa sa lupa, so kasama doon hindi lang mga Hudyo, pero kasama din ang mga Gentiles o mga Hintil katulad natin, na sila man din pagpapalain din. May kita po yan sa Genesis 12 verse 3. Genesis 12 verse 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa, dito po yung promise, ay pagpapalain. So, isa sa katuparan ng Diyos ang pangakong ito sa pamamagitan ng, or sino, sino, sa pamamagitan nino, ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Makita natin sa Old Testament lahat ng mga pangako ng Diyos ng pagligtas niya o pagtubos niya sa kanyang bayan, and makita natin na ang katuparan ng tagapagligtas na ito ay ang Panginoong Hesukristo, na siya lamang ang ating paglalaanan ng ating pananampalataya. So, ipinahayag sa atin dito po ngayon and inireveal sa atin lahat ng mga bagay na to. Lahat ng mga kinuwento ko po, with the whole summary ng scripture na may kita po natin. Nasabi nga, noong unang panahon, or sabi nga sa Hebrews 1, in the former days,
Na ito po ay makita po natin sa pamamagitan ng mga patriarch, mga awit or psalmist sa Book of Psalms, mga propeta sa iba't ibang libro na makita natin sa Biblia. And sa huli, inireveal sa atin mismo ang ating Panginoong Hesukristo. So dito po isinulat nila yung ipinahayag na salita ng Diyos para matutunan po natin with the whole of Scripture na sapat ang ating pong kasulatan na nireveal mismo ng Diyos ang sarili niya. And nawa ito po'y maalala po natin sa tuwing po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos or makita po natin na talaga bang totoo yung sinasabi ng Diyos. And ito po yung paalala sa atin na ito po mismo ang pagpapahayag or revelation ng Diyos tungkol sa sarili niya. And ito po yung kabutihan po ng Diyos sa atin. Okay? So ngayon balik po tayo sa Book of Romans. Ngayon, para patunayan to sa mga mananampalataya sa Roma, so pansinin po ninyo na gumamit si Pablo ng mga verses mula po sa kautusan or sa first 5 books ng Bible. Ginamit din niya mula doon sa aklat ng mga awit or Book of Psalms and sa mga propeta. So yung tatlong kategory na yon, may kita po natin na kinote ni Paul. Kasi for example, so I will read in passing po, no? So una na nagsasabi na ang mga Hentil ay magre-rejoice kasama ng mga Israelita. Sabihin, mula doon sa holy nation ng Diyos, magre-rejoice din ang mga hindi bayan ng Diyos dahil kay Kristo. So may kita po natin yan sa Deuteronomy 32:43. So for reference lang, Deuteronomy 32:43. Ngayon naman sa aklat ng mga awit, mula naman po sa awit 18:49. So makita po natin na si David ay magpupuri sa Panginoon sa gitna ng mga Hentil. And another one, and si Kristo mula po sa mga propeta, na siya yung ugat or root ni Jesse. Kasi si Jesse po ay tatay ni Haring David. So ngayon, ito pong binabanggit dito na si Kristo, na siya yung mamumuno sa mga Gentiles or Hentil, and siya yung magiging pag-asa ng mga Hentil. Sabi ko nga po, galing po yun sa aklat ng mga propeta. So to be specific, kay Isaiah. So Isaiah 11:10 na siyang binasa po natin kanina. And ngayon, kapag tinupad ng Panginoong Hesukristo yung mga prophecy na to, and dito sinabi ni Pablo na papupurihan ng mga Hentil ang Diyos dahil sa awa niya sa kanila. Ito po yung response ng mga tao upon reading this, na ang lahat ay magpo-point sa Panginoong Hesukristo. And ito po yung dahilan kung bakit pagkatapos ng pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus, kung maalala po ninyo, iba'y may 2 disciples na kasama niya dun sa road to Emmaus. Na makita po yan sa Luke 24:44. And basahin ko po ulit sa Tagalog. Kailangang matupad. Ito po mismo, sabi ng Panginoong Jesus, kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, yung binasa ko po kanina, kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit. So ano po yung bottom line natin dito? Ano po yung point? Ang point is, buong scriptures, lahat ng kasulatan po na to, tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kung meron mang one-word summary ang scriptures, it talks about our Lord Jesus Christ. So ngayon, in application din sa atin and for meditation natin as we reflect upon this, ang tanong po sa atin is that, pinapupurihan ba ninyo ang Diyos dahil sinugo niya ang minamahal niyang anak para mamatay sa inyong mga kasalanan? Or do you even believe this, na ang lahat po ay nagpo-point sa Panginoong Hesukristo? And alam po ninyo, and kailangan din na ipaalala po sa ating lahat na hindi natin kayang arukin o isipin man lang yung biyaya at awa ng Diyos sa atin, na kung isipin po ninyo, tayo na hindi kasama sa bayan ng Diyos, naging bayan niya, na tayong mga makasalanan na itinuturing na pinatawad ng Diyos, yun po ay dahil sa Panginoong Hesukristo. At yun po ay biyaya na patuloy na pinapaalala po sa atin. And dito po, even yung mga bansa sa mundo na mga dating kaaway ng Israel, isasamba sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos. And dito po pinapatunayan sa atin na yung bayan ng Diyos, hindi lang about sa Israel, pero magmumula sa lahat ng mga bansa, magmumula sa lahat ng mga tribo, sa lahat ng mga wika sa mundo.
And yun po ay gaya, pupunta pa rin tayo sa pangako ng Diyos kay Abraham na siyang makikita po natin sa kabuuan ng Biblia na natutupad. Kaya po, sa matututunan po natin ngayon so far, na po yung unang benefit ng kasulatan na inihahayag sa atin si Kristo. And kung paanong inililigtas niya ang kanyang bayan mula sa lahat ng kasalanan nila. Ngayon, pag-usapan naman po natin, ito pong pangalawang benefit. So may una na tayong napag-usapan kanina, ngayon naman ay pangalawang benefit ng kasulatan o salita ng Diyos. And sabi dito, nagbibigay ng pag-asa sa bayan ng Diyos. It gives hope to God's people. Ngayon, ang tanong po sa atin, paano ba nagbibigay ng pag-asa sa atin ang Biblia? Paano nito natuturo sa atin na yes, meron tayong hope na makikita po natin? So ngayon dito sa text, sinulat ni Pablo na ang lahat ng mga pag-uusig na naranasan nila, lahat ng pagdurusa na naranasan nila, paghamak ng mga kaaway ng Diyos sa kanila, lahat po yun binuhos sa Panginoong Hesukristo. Meaning lahat ng mga kasalanan in all its miseries. Pero alam niyo po, tiniis ng Panginoong Hesus lahat ng to sa pamamagitan ng kalakasan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito po ay para maligtas tayo mula sa puot ng Diyos. So kaya naman, sa pamamagitan ng buhay at pagdurusa ng Panginoong Hesukristo at sa Kanya pong sakripisyo para sa Kanyang kamatayan, tayo po na dating hiwalay sa Diyos, yun po yung identity natin. Tayo po ay hiwalay sa Diyos. Ngayon, tumanggap tayo ng lahat ng spiritual na pagpapala mula sa langit. Dahil po sa Ebanghelyo. So, gaya nga po ng binanggit ko po kanina sa first point. Ngayon, kinote ni Pablo yung awit 69 verse 9. And dito, sa awit 69, pinahayag na magdurusa si Kristo sa kamay ng kanyang mga kaaway. And ito po yung titingnan po natin. So, isa-survey ko po siya kasi maraming verses dito sa awit or sa salmo na to na mga propesiya tungkol sa pagdurusa and kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Okay? Gagawa po ko ng quick survey lang po. So mula po dito sa awit 69 verse 1. Ang sabi po dito, O Diyos, ako'y iyong sagipin. Sabi po dito again, awit 69 verse 1. And interesting enough, meron po itong parallel sa krus noong tumawag si Kristo sa Diyos Ama. Na makita po natin sa Mark 15:34, ang sabi ni Kristo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So kaya po, dahil dito kinutya siya ng mga punong pari nung panahon na yon and mga scribe. And sabi po nila sa verse 31 ng Mark 15, sabi po ng mga punong pari na to, kinutya nila si Kristo, sabi nila, iniligtas niya ang iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. So yun po yung makita po natin na parallelism sa Psalm 69 verse 1. Ngayon naman sa verse 4 ng awit 69, dito sinabi ng psalmist, sabi dito, higit kaysa mga buhok ng aking ulo ang bilang ng mga namumuhi sa akin nang walang kadahilanan. And alam niyo po, binanggit din po ito ng Panginoong Hesus. Ito pong verse na to sa John 15:25. And basahin ko po, ito ay upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan. Ako'y kinapuotan nila, with the same words nang walang kadahilanan. Same words na inalud mismo ni Kristo. So pansinin po ninyo na same verses yung ginagamit. And ang tumutukoy po dito, yung mga Hudyong napupuot sa Panginoong Hesukristo. Okay? So balik po ulit sa awit 69 and mula naman sa talata 8 o verse 8, sinasabi po dito, sa aking mga kapatid, ako'y naging isang dayuhan. And tumutukoy po ito, so to quickly describe, and tumutukoy po ito sa pag-reject sa kanya ng sarili niyang bayan, which is yung mga Hudyo. And sa talata 12 naman, sinasabi dito yung pangungutya na daranasin ng Panginoon. Basahin ko po, ang mga umuupo sa pintuang bayan, ang pinag-uusapan ay ako, at ako ang awit ng mga lasenggo. So ito po ay pangungutya sa Panginoong Hesukristo. And sa talata 21, another verse sa Psalm 69, and dito po nakasulat, binigyan nila ako ng lason bilang pagkain. At sa aking uhaw
ay binigyan nila ako ng sukang iinumin. And I know, familiar po kayo sa tagpo nung pinako ang Panginoong Jesus. And ito po yung inumin na binigay nila sa Panginoon habang siya po ay nasa krus. And lastly, na makita natin sa talata 30, na pinupuri ng psalmist ang Diyos. And ang sabi ng psalmist, sa pamamagitan ng awit, ang pangalan ng Diyos ay aking pupurihin, at sa pasasalamat siya ay aking dadakilain. And kung maalala po ninyo na may kita po sa Matthew or Mateo 26 verse 30, na pagkatapos ng huling Passover meal na pinangunahan ng Panginoong Hesus, yung mga alagad sa pag-awit nitong mga salmo para sa papuri sa Diyos. Na may ibang nagsasabi ng mga scholars na marahil ang ginamit po is mula po doon sa Psalm 113 hanggang 118. So, pwede nyo rin pong i-check or kung malalaman po ninyo or maaralin nyo. So, sabi nila, galing daw sa Psalm 113 hanggang 118. So, mula po dito, dapat alalahanin natin yung warning ng Panginoong Hesus tungkol din sa sarili nating pagdurusa na alang-alang po sa Panginoong Hesus. Na makita din po natin sa John 15 verse 20. John 15 verse 20. Ang sabi po dito, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. And ito po yung salita ni Kristo. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. At sabi po niya, kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. And even kay Apostle Paul po mismo, kay Pablo mismo, na siya po yung nagsulat ng text na inaaral natin, na dati po siyang kaaway, dati rin siyang persecutor, na dati po siyang nag-uusig sa mga Kristiyano. Pero alam niyo po, sa kabila po nun, dapat po tayo ma-encourage dahil ang Espiritu Santo ang siya nagko-comfort. And siya po mismo yung tumulong sa Panginoon sa lahat ng mga pagdurusa niya hanggang sa krus. Pero point po is, kung pinalakas ng Espiritu Santo ang Panginoong Hesus, tiyak din, meaning sigurado rin po na bibigyang comfort din tayo in tutulungan ng Espiritu Santo. And that is the promise for the people of God. And ito po, sabi nga po sa John 14 verse 15, na dahil mahal natin ang Panginoon and dahil sa gawa ng biyaya niya sa atin, so tinutupad natin ang mga utos niya. And dahil sa pagsunod natin sa mga utos niya, yun nga lang, kinapopuotan tayo ng mga di sumasampalataya sa paligid natin. And gaya po yun ng pagkamuhi nila against sa Panginoong Hesukristo. Na nakaka-offend sa kanila yung mga righteousness na pinapakita ng isang mananampalataya. And nakita natin yung persecution na to, yung pagpapahirap sa mga kapwa nating kapatid ng mga Kristiyano sa maraming parte ng mundo. Na kinukutya ang mga Kristiyano, ginugulo, even pinapatay, and tinatawag sa lahat ng masasamang pangalan na maisip nila. Lalo na kapag lantaran nating pinapahayag na tayo po ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kasi alam niyo po, sa ibang mga bansa, binibrainwash po even yung mga bata mula kindergarten hanggang college na ang pinapropagate is yung mga katuruan or teaching na laban sa Christianity. Tinuturuan tungkol sa, okay lang pumatay, tungkol sa LGBT, kaya mga disrespect sa mga authority. Binobombard din tayo in a way ng mga palabas sa TV, balita, and social media na laban sa pananampalatayang Kristiyano. And sa ibang bansa, may mga government institution and mga private businesses na naging kasangkapan ni Satanas dahil sa pagtuturo, kung ano-anong tinuturo, kung ano-anong pinopromote. So kaya, napakahirap po para sa mga Kristiyano na even manood ng mga palabas po ngayon. Kasi kahit sa entertainment, may form pa rin ng pag-uusig o persecution sa mga Kristiyano. So, pero mga kapatid, and sa lahat po na nandito sa Zion Covenant Reformed Church, sa kabila po ng mga paghihirap na, lalo po sa panahon na to, ang Espiritu Santo ang siyang comfort and helper ng bawat mananampalataya. And sinasabi po ng Biblia na tumatanggi ang lahat ng mga di sumasampalataya sa mga bagay ng Espiritu Santo. Bakit?
dahil ang kanilang puso at isipan ay binulag ng dyablo. Sabi nga po yan sa 1 Corinthians 2, verse 14. Ibig sabihin, lahat na may kinalaman sa Diyos, lahat na may kinalaman kay Kristo at sa church, kahangalan or foolishness para sa kanila. And ngayon po, pinapaalala po sa atin na ganito po yung kalagayan ng sanlibutan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, pagbabalik ng ating hari. And sa pagbabalik ng Panginoon, wawasakin niya ang lahat ng mga kaaway niya and titipunin tayong lahat na mananampalataya ang kanyang bayan sa bagong langit at bagong lupa. And even ngayon, in-encourage po tayo ng banal na kasulatan na ang pag-asa natin ay sino? Ang Panginoong Hesukristo po lamang. Na wag natin pong ilagay ang pag-asa natin o pagtitiwala natin dito sa lupa. Halimbawa sa napakaraming bagay, sa mga presidente, sa mga politiko, sa mga sikat na tao, even sa pera. Huwag din natin iaasa ang ating kaligtasan dahil sa kayamanan, achievements, kasikatan, hindi rin tayo dapat magtiwala sa sarili natin. Tanging kay Kristo lamang. Sa Kanya lang tayo magkakaroon ng katatagan, even sa mga pagdurusa na pinagdadaanan natin sa buhay na ito. So di man po natin ma-expound yung buo, halimbawa sa last chapter ng Book of Romans. Pero humihimok po sa ating itong huling verse mula dito sa chapter 16 na tumingin sa Diyos, tumingin sa langit at manampalataya kay Kristo dahil malapit nang dumating ang pag-asa natin. And again, sabi ko nga po, pangako ng Diyos yung pinag-usapan natin kanina, even ngayon din ang iniiwan ng Diyos sa atin, pangako pa rin niya dahil meron po tayong pag-asa. May kita natin sa Panginoong Hesukristo and His work for us, and it gives hope to God's people. And sa pagtatapos po, hayaan niyo po ako na basahin mula dito sa Romans 16:25 hanggang 27. Hayaan niyo po akong basahin. At ngayon, sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo, ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon, subalit nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ay pinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya, ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan, sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Inanyahan ko po ang lahat na manalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na aming narinig at sa pag-asang ibinigay ninyo sa amin sa Panginoong Hesukristo. Kaya kapag kami po ay nangihina, ipaalala nyo sa amin na ang aming pag-asa ay wala sa aming sarili o sa buhay na ito, kundi kay Kristo lamang, na siyang ipinako sa krus, muling nabuhay, at siya naghahari magpakailanman. And Panginoon, ituro niyo po sa amin ngayon na sa bawat pagsubok na pagdaanan namin, sa bawat kasawian ng buhay na aming maranasan, na tumingin kami kay Kristo, na manampalataya sa kanyang natapos na gawain sa krus at maghintay ng merong pananabik sa kaluwalhatiang pinangako sa bawat mananampalataya. Kaya Panginoon, patatagin ninyo aming pananampalataya. Kayo po ang lumikha ng pananampalataya sa mga nakikinig ngayon, na yung aming kagalakan, ng aming kaluluwa, ay sa mga pangakong natupad kay Kristo na kami ay manampalataya. Kaya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kami naway mamuhay bilang mga taong may pag-asa at magpatotoo sa Ebanghelyo sa lahat ng aming ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, at sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami ay nananalangin. Amen.